Nito lamang buwan ng Setyembre, sunod-sunod ang pagsiklap ng sunog sa Barangay Kalingatngan at Barangay Tamuso sa Borongan City. Mga bahay na magkakalapit na nasunog sa isang iklap lang. Dito sa maliit na barangay ng Kalingatngan, 14 na pamilya ang natupok ang tahanan dahil sa trahedya. Kung titingnan ng mga bahay, magkakalapit lamang ito. Si Aimee, isang 18 taong gulang, ay isa sa mga pamilyang natupok ang tahanan. Sa ngayon, pansamantalang nakatira muna sila sa barangay hall ng barangay kasama ang kanyang mga anak. Hello po. Siya po, ikaw po ba nasunog? Opo. Pwede po. Sige. Barangay Hall. Ano po tingaran? Aimee. Ay, Aimee Llorando po. pera po tingaran. 18. Din ka po na high school. Hindi nila kalingat nga lang. High school. Opo, high Grade? school. Grade 11. Amon po yung mga gamit pang eskwela. Di na ako na eskwela. Adi ka na high school. Di rin ako na eskwela. May ako na po pamilya. Yung nalim anak. Ayun po tingaran. Hindi na nakaturo. So itim mo po din hiya na. Itim pamilya po, hinapot yung mga... Kami lang nga, iton lang nga doon tapos nakasawa. Karami lang. Wara ka katurog nga parang din ko kanlak nga di ako maturog nga sugahit bantayan ko lahir. Siyempre ako ka nagsinilponon laak nga mara makit nga parang may mahinanabo guro ra nakilba. Pagkuang ko na mahalang nakarahan ng tupad mismo. Wara ka ta gihadlok anak ko an ura nakadlok talaga. Wara ko na talaga at mabuhat kun naginura la talaga kat di dahang gawas kun ano mabubuhat. Wara ko talaga at mahimo. Bit-bit ko talaga itira nga dudo wara tawar ko di nga nakmaron kung ano nak nadadara hudak maaram Papanik. ato nagpapanik ka ito nga dudo nga mga anak lanak nakuha talaga karag ko bumalik nga tanang mga gamit kaso wara na laka nakara na mismo ang kalayon amon do. Pwede po ba nilik parang Sa kasamaang palad para sa estudyanteng nag-aaral sa Eastern Samar State University na aming nakapanayam, ang kanyang mga kagamitan at mahalagang dokumento ay isa sa mga nasunog. So ano pong pangalan niyo po? Sammy J. Ano pong ginagawa niyo ngayon? Nag gumagawa ng bahay. Adto nga hinabuhan sunog, wara kami at dinhi. Anakan hilaan amon umangkin nga tutulo tapos patid ko nga babae. Wara na itera. An mga kuan mga ID anak ridge form waray at yan ngatanan na wara talaga na itara tak masisering nga diri pag binayan hit balay hit kuan ngan panmarengen hit mga appliances nga nagpakasaksak kay aset nagiging kusit pagkasunog ginago-overheat so kahit clip pan or nagcha-charge in cellphone so gahit takare agla mahibaran mga estudyante nga always lehera prepared hit mga sakuna nga mangyayari derehera po matarantar para maaramira ko na tera pagbubuhatin. Ngayon, ang DRR Workshop ay may kahandaan para rito. Ang DRR Workshop ng lungsod ng Borongan Ayala Foundation ay may mga pahintulot at kahandaan upang maging ligtas sa mga sakuna katulad na lamang ng sunog. Ang workshop ay may temang maging handa, upskilling disaster responders. Nais ipabatid ng Ayala Foundation sa mga mamamayan na laging maging handa at maging magiting sa anumang sakunang dumating. Bilang tugon sa mga pangyayaring ito katulad na lamang ng sunog, nagbigay ang BFP ng isang pahayag. Maaari po ba namin malaman ang iyong pangalan? Ako po pala si F.O. Toro Limar Gagati, currently assigned at Borongan City Fire Station. May mga ilang katulong sa iyo. Ako naman
Ano ba dapat ang unang gawin kapag may sunog? Sa mamamayan, ang masasabi lang namin kung merong sunog, unang-una po nating dapat gawin ay tumawag kaagad po sa mga bombero. Meron naman po tayong mga hotline numbers na pwede nyo matawagan. At isa po, sa barangay naman, kung saan po may sunog, dapat po yung mga tao doon is magkaroon ng bucket brigade o tinatawag natin na bayanihan. Para at least pagdating ng bumbero, makontrol na kagad yung apoy. Ay, ano naman dapat gawin? Or yung mga hindi naman dapat natin gawin kapag may sunog is yung mag-video muna bago tumawag. Yun. Kasi kung gagawin nyo yung mag-video, another time yun, kumbaga dagdag sa orasyon na madoble yung apoy. Kasi every 30 seconds lumalaki yung apoy. Kaya kailangan tumawag muna bago mag-video. Okay, thank you. Kinakailangan ng mga Pilipino na magkaroon ng kamalayan at pantutunan ang mga hakbang kapag maranasan ang mga ganitong trahedya. Sa huli, ang tunay na kaligtasan ay nasa kamay ng mamamayan. Wala nang mas matibay na sandata kundi ang magkaroon ng kapatiran at kahandaan sa mga hindi maiiwasang trahedya.